salamat sa pinagkaroon na pribileyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan pa, magiging sa inyo mga lingkod na magamit, na magpahayag ng kanyang mga salita sa hapon ito, maging sa mga testimony na atin narinig sa araw na ito. Purihin ng Diyos sa mga patuloy na pagkilos niya, patuloy na pagbabago sa bawat hiniram niya, sa mga hiniram niya, sa mga pinili niya, na makalakad na naayon sa kanyang nais. Alora, ang ating pong pag-aaralan sa hapon ito, magmumula sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 4. Ang sabi niya rito sa mabuting balita, kayo na rin mga kapatid ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamang kami kinalpusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita. Kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Ang mensahe ng Panginoon sa hapon ito, the sincerity to minister, o ang katapatan na maglingkod. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa hapon ito, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Purihin ka, Ama, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu. Totohanan, Panginoon. Salamat po minsan pa sa oras na ito na naririto kami. Minsan pa, binigyan mo kami panibagong buhay, lakas, panibagong umaga, panibagong araw, upang mag-aral ng iyong mga salita, upang pag-aralan ang mga mensahe mo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa araw nito, sa bawat kapatid na naririto, na tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy na bibigay ng biyaya sa bawat isa sa aming Panginoon. Tunay nga, Ama, na makapangyarihan ka. Tunay nga, O Diyos, na buhay ka. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Makatarungan ka. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapaunawa sa amin kung ano nga po, Panginoon, ang tunay na hulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat napakabuti mo, sapagkat naririto kami, ipinaunawa mo sa amin ang iyong mga salita na hindi mo ipinagkaloob sa lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat naririyan ang Santong Espiritu bilang tanda at tatak na kami mga anak mo, Panginoon. Napakarami ng biyaya mo, Panginoon. Napakarami ng patuloy na tulong, awat, habag na pinagkakaloob mo sa amin. Inibig mo kami, binigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan. Tunay nga, O Diyos, na kami wala na sa pokot mo, Panginoon. Pagkos kasama kami, Panginoon, sa pangako mo, Panginoon. Makakapiling ka namin, makakasama ka namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, O Diyos. Pero alam namin, Panginoon, na tunay nga sa dami ng mga bagay na ibinibigay mo sa amin, may mga oras at sandali pa rin na kami nagkukulang, Panginoon. At hindi po nalilingid sa iyo, Panginoon, sapagkat all-knowing ka, Panginoon. Alam mo ang puso namin, alam mo ang iniisip namin, alam mo ang mga motibo namin, Panginoon. Kaya nga po, patuloy kami naririto, nagpapakumbaga, humihingi, Panginoon, ng paglilinis upang niya nang sa gayon ay tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon, ang aming gagawin pag-aaral, Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Patawarin mo nga po kami, ang bawat isa sa amin sa mga sandaling ito kung may nakikita kang mga batik ng karumihan na maaaring maging hadlang, Panginoon, sa aming pag-aaral sa mga sandaling ito, Diyos. Ano mga isipin, mga alalahanin, Lord God, may isang tabi namin ito at may tunlang namin ang aming puso sa nais mong ituro sa araw na ito, Diyos. Sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu, patuloy mo kami bigyan ng karunungan, kaalaman, upang nasa kayo mas maintindihan ang namin, Panginoon, na nais mong ituro sa mga sandaling ito, Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na mangungusap. Tagapagsalita lamang po, O Diyos. Dalayan mo nga po na sa tulong mo, tunay na ang pagpapala mula sa iyong mga salita at patuloy po namin bakunin sa aming pagsamba, pag-aaral sa mga sandaling ito, Diyos.
Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong mga lamang ng iyong anak si Jesus na iyong Panginoon at sa iyong nagpagligtas. Amen. Alora, ang ating pag-aaralan magmumula sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 2 yan. Hindi na chapter 2, 1 to 4. Kumbaga, 1 Thessalonians chapter 2, 1 to 4. At dito, makikita nga natin na nabanggit ko nga sa inyo na ang ating pinag-aaralan sa ngayon ay mula sa aklat ng 1 Thessalonians. Kumbaga, ginagawa natin yung series ng 1 Thessalonians. Natapos natin yung verse 1 to 4 ng 1 Thessalonians na napag-aralan natin yung iglesia sa Church of Thessalonica, kung paano ito nakitayo. At nung nakaraan, napag-aralan natin yung the gospel in words and in power sa verse 5 to 10 ng 1 Thessalonians. At ngayon nga, sa mga sandali ito, yung verse 1 to 4 naman ng chapter 2 ng 1 Thessalonians. Kumbaga, kung makikita natin na sa aklat ng 1 Thessalonians, makikita natin na ipinakikita ni Apostol Pablo na siyang sumulat ng aklat o sulat ng 1 Thessalonians na ang kahalagahan o the importance or value of giving a good role model. Kumbaga, kung yung iglesia ng Church of Thessalonica, magandang role model ang Church of Thessalonica. Kung gusto mong makakita ng almost perfect na church, wala rito sa lugar na ito, kundi ang titingnan natin, ang magandang role model ay ang Church ng Thessalonica. At dito, makikita rin natin na kung mayroong Church of Thessalonica bilang magiging role model, makikita naman natin dito na maging si Apostol Pablo ay magandang role model kung paano ka lalakad bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang isang tagapagsalita ng Diyos. Kaya nga sinasabi nga niya rito, all Christians would benefit by imitating the example of Paul. Lahat tayong mga Kristiyano, kung tinuturing natin na tayo Kristiyano, lahat tayo makakapakinabang kung paano tayo makakalakad, meron tayo pwedeng maging halimbawa kung paano tayo lalakad ng isang paglakad na kalugod-lugod sa Diyos. At isang magandang halimbawa nga ay si Apostol Pablo. Ika nga. Ngayon, pag sinabi mong sincerity, kasi ang ating pag-aaralan sa hapon ito, ang sabi nga, the sincerity to minister o ang katapatan na maglingkod. Pag sinabi mong sincerity, kaagapay dyan o nakakabit dyan yung mga salitang honesty, katotohanan, right feelings, virtue, moral, frankness, sincere, morality, kumbaga truthfulness. Pag sinabi mong sincere o sincerity, katapatan. Yung maging honesto ka, maging totoo ka, sabihin mo o ano yung saloobin mo. Kung bakit yun yung sinasabi ng sincerity. Kaya nga, napakinggan din natin sa testimony ng ating mga kapatid. Kumbaga, maging sila sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay, pananampalataya, nakakaramdam din na parang napapagod din. Nakakaramdam din na parang pag gusto mong tumigil. Doon nga sa aming pag-aaral kahapon, meron kaming question and answer pagkatapos ng pag-aaral. Kumbaga, isang tanong doon, kumbaga, ginawa mo na naman lahat, pero parang bang wala nang nangyayari. Napapagod ka na. Ano ba dapat yung gawin? Ang sabi ko, normal lang naman mapagod. Normal lang. Kahit nga sa pagtatrabaho natin, napapagod tayo eh. Ganon din sa ating buhay pananampalataya, napapagod tayo. Pero ano dapat yung gawin kapag napapagod ka? Magpahinga. Pero hindi sabihin na titigil ka. Kasi yun ang buhay ng
isang Kristiyano. Yun ang buhay ng isang tagapaglingkod. Normal lang sa atin na tayo napapagod kasi naririto tayo sa laman. Yung mga nangyayari sa paligid natin, sa mga nakapalibot sa atin, hindi nangyayari dun sa mga idea na gusto mong mangyari. Kaya napapagod ka. Normal lang yung kapatid. Pag napagod, matulog, magpahinga. Hindi tumigil. Kaya, kumbaga sinasabi nga niya rito, na yung katapatan sa paglilingkod, the sincerity to minister. Ngayon, ano ba yung minister? Pag sinabi mong minister, kumbaga sa Greek word, diakonos. Ngayon, para mas maintindihan natin, ang ibig sabihin niyan, an attendant, like for example, a waiter, kumbaga isa sa tagapaglingkod. Tagapaglingkod na pwedeng deacon, pwedeng tagapagsalita, pwedeng katuwang, katulong. In essence, ang talagang ibig sabihin ng minister, the word indicates one who is a servant. Ang pag sinabi mong minister, hindi lang yung naririto ako, tagapagsalita, hindi lang ako. Lahat tayo na naglilingkod, we are considered as minister because we consider ourselves as servant. Kung naglilingkod ka sa amo mo, sa mga totoo na dilabora ninyo, natin, we are minister, we are servant. Without specifying what kind of service is rendered. Kumbaga yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, ang katapatan natin bilang tagapaglingkod. Dito sa ating pag-aaralan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 4, meron tayong 4 na titingnan. Yung una na makikita natin na sinasabi, it demonstrates on your obedience. Ipinakikita raw ito sa inyo o sa ating pagsunod. Sa verse 1, ang sabi rin sa binasa natin sa verse 1, kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng katuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Ano sabi ni Pablo? Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid o nakakaalam na hindi nawalan ng katuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Kung maaalala natin, para maunawaan natin, baliktalawan natin yung eksena kung paano nakarating sina Pablo sa Thessalonica, sa Acts 16 verse 6 to 10, sinasabi nga niya rito na naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Kung baliktalawan natin, na ang unang plano nila, mag-mission sila sa Asia. Ngayon, hindi yon ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay, sa verse 7, pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ng Jesus. Verse 8, kaya't bumagtas sila sa Misia at nagtungo sa Troas. Kumbaga nabago ang kanilang plano. Kung ang plano nila ay mag-mission sa Asia, ang plano ng Diyos, dito kayo sa Europa. Dito kayo mag-mission. Sa verse 9, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain, may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhid sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, bumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Kumbaga, kumilos ang Santong Espiritu. Ang plano ninyo, ang plano nila Pablo, nila Silas, mag-mission sa kontinente ng Asia. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, dito kayo sa Europa. Kaya, kumbaga, merong mga kaluluwang nangangailangan na makarinig ng gospel. Merong mga kaluluwang nangangailangan makapakinig ng mabuting balita. Kaya, nakarating sila sa lugar ng Macedonia. Una, nakarating sila sa lugar ng Pilipos, sa lugar ng Pilipay, and then sa Thessalonica.
Kaya nga makita natin na kapag naniniwala ka sa isang layunin o goal na ibinigay sa iyo ng Diyos, ito yung magmo-motivate sa iyo na gagawin mo ang isang bagay na sumunod. Nagawin mo anumang aspeto ng bagay dahil alam mo na ito yung nais ng Diyos sa iyo, susunodin mo. Gagawin mo. Kaya yun yung ginawa ni na Apostol Pablo. At dito, makita natin na kung ano ba yung talagang priority mo, makikita mo na kung ang pagsunod na ginagawa mo ay dahil sa kalooban ng Diyos, ito yung magtutulak sa iyo na gawin mo yung nararapat para sa kalooban ng Diyos. Sa English version, nung verse 1, nitong ating pinag-aaralan, ang sabi nga niya rito, "For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain." Anong sabi? Hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Ang sabi nga niya rito, that it was not in vain. Ibig sabihin, nagkaroon ng positibong resulta o magandang resulta yung pagsunod na ginawa ni na Pablo at Silas. Kung baga nagkaroon ng positive result kasi sinunod nila yung nais ng Diyos para sa kanilang pagmimisyon. And then, yung unang bahagi nga, sabi nga niya rito, kayo na rin mga kapatid. At nakita ka natin doon na ang bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, merong certain connection. Kumbaga, mga hinirang kayo, mga anak ng ating Panginoong Diyos, kumbaga merong certain connection. Kaya kayo na rin mga kapatid, at sabi nga niya, fruit for yourselves, brethren. Kumbaga meron tayong ugnayan. At dito, makita rin natin na sinasabi nga, not Paul depended his own character and ministry before the Thessalonians. Kumbaga, ipinaunawa niya, idinipensa niya kung ano yung kanyang paglilingkod na ginawa. Hindi ibig sabihin na yung kanyang pagdipense ay hindi ibig sabihin na para bang pinatutunayan niya kung ano yung kanyang ginawa. Kundi pinatutunayan niya na talagang may maganda, may positibong resulta yung kanyang ginawang paglilingkod. Kaya ang sinasabi nga niya rito, na alam naman natin na sa paglilingkod ni Apostol Pablo, maraming kumakalaban sa kanya. Maraming sumasaluwat sa kanya. Ganon din sa atin. Sa paglilingkod natin, kung minsan, maraming mga hindrances, maraming difficulties, maraming obstacle, maraming mga bagay na parabang pumipigil sa iyo na huwag kang tumuloy, huwag kang magpatuloy, huwag kang gumawa, huwag kang maglingkod. Maraming kumakalaban, maraming dahilan. Ganon din kay Pablo. At dito nga makita natin, kaya nga sinasabi ni Pablo na yung kanyang pagsunod na pumunta siya sa lugar ng Thessalonica, hindi nawalan ng kabuluhan yung kanyang pagsunod. Kasi, bakit? Kasi nga naging magandang ehemplo ang iglesia ng Thessalonica na kung saan ay ginamit nga si Pablo at ang kanyang mga kasama para maitayo ang iglesia sa Thessalonica. At makikita nga natin sa Acts 17, verse 5 to 6. Ang sabi nga niya ito, ngunit nainggit ang mga Hudyo, kaya tinipon nila ang mga palaboy sa liwasang bayan at sila'y nanggulo sa lungsod. Nilusog nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap sina Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Ito yung mga gumagawa ng problema. Nung sila'y nagmimisyon, nagmimisyon sina Pablo, sina Silas, ika. Ano sabi? May mga Hudyong nainggit kina Pablo. Anong ginawa nila? Hinanap nila itong mga tagapaglingkod na ito, sina Pablo at Silas. Pero nung hindi nila makita sina Pablo at Silas, anong ginawa nila? Hinanap nila yung may-ari ng bahay, si Jason, at ito ay kanyang
kanilang kinalagkan upang iharap sa bayan. Sa verse 6, nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinalagkan nila si Jason at ilan sa mga kapatid sa harapan ng mga puno ng lungsod, at ganito ang kanilang sigaw: ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. Kaya nga sinasabi na isang palatandaan na kumakalaban sa gawain ng Diyos, walang nais gawin yan kundi gumawa ng ipagkakagulo, gumagawa ng problema. Ngayon, sa verse 13, ang sabi nga sa verse 13, kumbaga, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinulsulang gumawa ng gulo ang taong bayan. Ayaw tumigil. Yung mga gumagawa ng problema, sinundan pa sina Pablo kung saan sila nag-mission at doon naman sila mag-create ng problema. Kaya yung mga taong ang ugali talaga, ang role talaga yung gumawa ng problema, huwag sana kayo. Kumbaga nakita natin, sinundan pa nila para lang gumawa ng problema. At dito, makita natin, who discredited him in his absence. Kumbaga gumagawa sila ng istorya na, alam nyo, itong si Pablo, kumbaga tumakas. Iniwan yung mga mananampalataya bagong iglesia ng Thessalonica, tinakasan ng mga mananampalataya. Gumagawa ng istorya. Kasi nga, di ba, nagkakagulo. Ay siyempre, talaga, ang ginawa ng mga ibang mananampalataya para mailigtas si na Pablo, kumbaga talagang pinaliban mo na, umalis ka muna rito. Hindi pa ito yung oras mo, ika. Pero ang ginagawa nila, ginagawa ng dahilan na parang iniwan sa ere. Yun ang ginagawa na halimbawa nilang istorya. Kumbaga nakita natin na ang pinaunawa ni Pablo sa sulat na ito, na the word being here hindi nawalan ng kabuluhan can refer either to the result of the ministry or the character or the good influence of the ministry. Kasi nga, ang sabi nga ni Pablo, hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta ko sa Thessalonica. Kasi nga, naging magandang halimbawa ang church ng Thessalonica. Kaya nga hindi nawalan ng kabuluhan yung pagsunod niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, isang success yung pag-mission ni na Pablo sa lugar ng Thessalonica, isang patunay na yung paglilingkod ni Pablo ay isang tunay na paglilingkod para sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya naging walang kabuluhan. Merong good result yung pag-mission na ginawa ni Pablo. At ang sabi nga niya rito, Paul had come to them because he believed the gospel himself and truly felt that the people of Thessalonica were eternally lost without that message. Kumbaga, kung naniniwala ka nga talaga sa layunin at purpose na yung ginagawa, hindi magtutulak sa iyo na sumunod. Kasi si Pablo, naniniwala si Pablo na yung mga tao doon sa Thessalonica, nangangailangan sila ng kaligtasan. Kailangan nilang mapakinggan yung kaligtasan. Kasi kung hindi sila magkakaroon ng kaligtasan, pangwalang hanggang kapahamakan ang aabutin nila. Ganon din tayo. Kung naniniwala kang kapahamakan ang dadatingan, pupuntahan ng mga taong walang relasyon sa Diyos, hindi ka magtatahimik dyan na hindi mo i-share yung way of salvation sa mga mananampalataya. Kumbaga, yun ang ginawa ni Pablo. Naniwala siya kaya sa sumunod na pumunta roon, ipinahayag niya yung way of salvation. Ngayon, napag-aralan din natin na kapangyarihan ng Diyos ang siyang talagang magbibigay ng kaligtasan. Pero, ang kailangan mo lang, sumunod ka. And God will do the rest.
Kaya nga, ang sabi dun sa verse 5 ng ating pinag-aralan last week, ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Ano sabi? Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Kaya nga ang tao nababago dahil sa kapangyarihan mula sa salita at mula sa Santong Espiritu. Kaya nababago. Kaya katulad nga nung testimony natin kapatid, maging siguro kung maririnig natin yung mga personal testimony natin, alam natin kung ano yung mga buhay natin na hindi kaaya-ayat kayo sa Diyos. Mabaho sa harapan ng Diyos, isang kapigpasahan ng ating kalalagayan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nalabhan, naatse, kaya puting-puting. Dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa Diyos. Kumbaga, yun ang nais ko nawa ni Pablo, na kung naniniwala ka sa layunin ng purpose ng pinagagawa sa iyo ng Diyos, magpapakita sa iyo na matututo kang sumunod sa kalooban niya. It demonstrates your obedience. Ngayon, kaya ka siguro hindi makasunod ng gusto, ay talagang isa't dalawa. Bagamat iba't iba naman talaga ang antas ng ating level of spirituality and faith, ika nga. Pero, kung sinasabi mong ilang taong ka ng Kristiyano walang pagbabago, talagang question mark. It demonstrates on your obedience, the sincerity on how we minister. Yung pangalawa, sinasabi nga niya rito, it demonstrates on your boldness. Sa verse 2 ng ating pinag-aralan, binasa kanina, ang sabi nga niya rito, alam ninyong hinamak kami inalagista sa Pilipos, gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Sa kabila ng maraming hadlang. Maging sa personal nating buhay, alam mo may mga hadlang na nangyayari sa buhay mo. Mga nakapaligid sa iyo, mga persecutions, bad circumstances, mga hadlang yan eh. Maging ang sarili mo. Kalaban mo pa minsan sarili mo kung susunod ka o hindi. Mga hadlang. Dito, ang sabi niya, ipinahayag ni Paul ang mabuting balita na may lakas ng loob. Pinalakas ng loob, pinalakas ng Diyos ang aming loob despite his previous persecutions at Philippi and now at Thessalonica. Di ba alam natin kung bakit nangyari nga unang galing sila sa Pilipos, sa Philippi? Ano nangyari kina Pablo, kina sila sa Philippi? Di ba kinuyog sila, binugbog sila, ikinulong sila sa dungeon, ipinakaw ang kanilang mga paa, tanikala, bantay sarado. Kung baga bugbog sarado, ikaw ba nabugbog na sa pagsishare mo ng mabuting balita? Paniguradong hindi pa. Pero, sa kabila nun, si Pablo hindi niya inisip yun. Hindi niya inisip ko ano yung nangyari sa kanyang inalisan at sumunod ako dito sa Thessalonica. Yun yung sinasabi ni Pablo. Alam ninyong hinamang kami kinalipusta sa Pilipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Kumbaga, isang katapangan na maging si Apostol Pablo, maging sa bawat isa sa atin, hindi normal. Hindi normal. Hindi normal na talagang
matatag kang mag-share ng salita ng Diyos. Pero, kumbaga, makikita natin na sumunod si Pablo. Hindi niya hinayaang madaya siya ng kanyang mga takot at pangamba. Kasi, sa atin, sa buhay natin, bakit hindi ka nagsishare ng mabuting balita? Kasi nahihiya ako, natatakot ako, naaalangan ako sa sasabihin ng aking mga kaibigan, ng aking mga kapatid, ng aking mga kababayan. Maging si Pablo, may takot sa pag-share. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2 verse 3-5, kaya mahina, takot at nanginginig. Ano sabi? Ano sabi ni Pablo? Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Maging si Pablo, ganun din. Mahina rin siya, weak din siya. Takot din siya, nanginginig din siya, nahihiya rin siya, nag-aalangan din ako kung paano niyo tatanggapin yung mabuting balita na i-share ko sa inyo. Ganun din si Pablo. And then sa verse 4, ang sabi niya rito, sa pananalita at pangangaral ko, hindi ko kayo pinakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patutuon ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Kumbaga, maging si Pablo, mahina rin. Maging si Pablo, takot din. Maging si Pablo, nanginginig din, nahihiya rin, nag-aalangan din na mag-share. Pero, hindi yun ang kanyang pinili. Hindi yun ang kanyang pinili. Mas pinili niyang maging matatag dahil sa kapangyarihang binigay ng Diyos. Yung nga rin pinag-aralan namin dun sa kahapon. Yung similarity ng fear and love. May kakaparehas ang fear and love na malakas ang impluensya ng fear and love sa buhay ng isang tao. Ngayon, anong pipiliin mo? Yung matakot ka o umilig ka? Kung pipiliin mo yung matakot ka, ay talaga lagi ka na lang nakalog mo. Hindi ka mag-aandari-abanti. Mapapako ka sa kalalagayan, madedepress ka, malulungkot ka. Lagi kang tanungan. Eh kung piliin mong mas umibig, magtiwala, meron kang joy, may kapanatagan ka, may patsi ka. Ganon din sa buhay natin, sa pag-share. Mas pipiliin mo bang yung takot na nangingibabaw dahil sa laman o yung dahil sa tapang na binibigay ng Diyos ang pipiliin mo? At ang sabi niya dito, natagpuan ni Pablo, nakita ni Pablo na bagamat mahina ako, bagamat takot ako, bagamat nanginginig ako, ang lakas ko manggagaling sa Diyos. Kumbaga, yun ang nakita niya. Na kung ikaw ay natatakot, kung ikaw ay nangangamba, ang dapat mong hanapin ay yung lakas na ibinibigay ng Diyos. Yun ang ipinapaalala sa atin. Katulad niya sinasabi ron sa Ephesians 6:19 and 20. Ang sabi niya rito, and pray for me that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains, that in proclaiming it I may speak boldly as I ought to speak. Anong request ni Pablo? Ipanalangin ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang kung tapang kong may pahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Kung natatakot ka, nag-aalinlangan ka, hanapin mo ang lakas na nagmumula sa Diyos.
Katulad din yung sabi, pinag-aralan namin na, kumbaga, kasi ang lagi natin nangyayari kung bakit hindi makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kumbaga, pakiramdam mo lagi kang buntot. Lagi kang sunod-sunuran. Sa Kristiyano, kailangan mo rin minsan maging ulo. Ikaw ang manguna. Hindi ka puro depensa, kailangan mo rin umatake. Ganon sa buhay Kristiyano. Kumbaga, kailangan mo rin minsan umatake. Lalo tigit sa paghahayag ng salita ng Diyos. At dito nga, kaya nga sinasabi, kumbaga, amazing God, kumbaga, napagtagumpayan mo na lahat. Panghawakan mo yung mga Panginoon. At dito, sinasabi nga na sa buhay natin, kumbaga, lahat naman tayo may kanya-kanyang tanguma, may kanya-kanyang tao. Pero ang pinapaalala nga sa mensahe nito, kumbaga, hanapin natin ang lakas na nagmumula sa Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Kumbaga, sa mamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na siya magbibigay ng lakas sa atin. Ngayon, nasasabihin mo, hindi naman kasi ako katulad ni Pablo Hindi ako katulad ni... Alanganin ako hindi ako marunong Kumbaga, yun ang papasok sa isip mo. O sabihin na natin totoo, hindi ka katulad ni Pablo. Pero, ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang plano niya. Alam niya kung ano yung layunin ng bawat, alam ng Diyos kung ano yung layunin niya sa bawat isa sa atin. Kasi, nilikha tayo ng Diyos, unique. Iba't iba. Kung lahat tayo seryoso, walang taro. Para tayo mga guryo na rito. Kung lahat naman tayo kalo, mag-aaway-aaway naman tayo rito. Walang magpapakumbuka. Lahat tayo sa iglesia, iba't iba. Pero, ang sinasabi nga rito, nilikha tayo ng Diyos, may iba't ibang pagkatawag, may iba't ibang gamit, kung bakit tayo iniligay ng Diyos sa iglesia. Maging sa ating pag-share ng mabuting balita, magagamit mo yung kaibahan yan para makapagbahagi ka pa rin na may katapangan sa mga dapat makarinig at hindi pa nakakaabot ng mabuting balita. Ang sabi nga niya rito, kumbaga, God has given us all a unique ability to witness. Binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang katangian na pwede natin makita para tayo makapagpatotoo, makapagbahagi ng gospel o ng mabuting balita. Kumbaga may iba't ibang katangian makikita natin sa Biblia, yung mga Bible character na katulad ni Pedro. Si Pedro, kung mag-share yan, matapang yan, confrontational. Kumbaga talagang ipagdidiinan niya. Ganyan si Pedro. Ngayon, si Paul naman, intellectual approach. Kasi si Paul, alam naman natin ang background niya, Pariseo siya. Pag sinabi mong Pariseo, kumbaga alam niya talaga ang kasulatan. Alam niya ang scriptures. Kumbaga, alam niya ang Biblia. Kaya pwede siyang maging bold. Kaya-kaya niyang explain, patunayan na ang ating Panginoon sa Kristo ang siyang Mesiya. Yan si Pablo. Kasi marami siyang alam sa kasulatan. Pwede rin naman na yung blind man na kanyang ginawang pagpapatotoo. Yung blind man na kung saan pinagaling doon sa John 9, na siyempre, bulag siya. Wala siyang masyadong alam. Wala siyang alam sa doktrina. Wala siyang alam sa teologiya. Basta alam niya, nung tinanong siya,
Sino nagpagaling sa'yo? Basta ang alam ko, pinagaling ako ng taong nagngangalang Jesus, na ang alam ko, dati akong ulag, ngayon nakakakita na. Maging ikaw ganun. Na dati, sugalera ako, napupuyat ako, halimbawa sa sugalan, kasama ko ang mga anak ko, ngayon, narito na ako sa iglesia. Ganun din. Dati, mahilig din ako sa mga barkada, manginginom ako, pero dahil naintindihan ko ang buhay, hindi pala ganun ang buhay. Kumbaga, mga simpleng pananalita, nang makilala mo ang ating Panginoon sa Kristo, maunawaan mo ang tunay na kahulugan ng buhay, nagpapatotoo ka. Hindi dahil sa kung anong mga teologiya, kasi wala ka pa namang alam sa mga bagay. Ang pinatotoo mo lang, na bago ka nung makilala mo ang ating Panginoon Yesu Kristo. At maging yung Samaritan woman, anong ginawa ng Samaritan woman doon sa John 4, na kung saan siya nag-iigib ng tubig doon sa balon, iniwan niya yung kanyang jug, at kumbaga, nagpunta siya, uwi siya sa kanyang binladyo, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, at sabi, puntahan niyo yung tao yun. Pakinggan niyo yung mga itinuturo niya. Kumbaga itong Samaritan woman, yung mga kaibigan niya, tinawag niya, puntahan niyo yung tao na nagtuturo kung ano yung tunay na kahulugan ng buhay. Nagtuturo kung ano yung kaligtasan. Ganon din tayo. Pwede ka rin ganon. Na mag-invite ka. Mag-invite ka para na sa gayon na alam mo sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos, alam mo sa sarili mo, may napapago sa iyo sa pamamagitan ng pag-invite mo, hindi mo alam na nag-witness ka sa Kanya. At yung si Mateo interpersonal approach. Alam naman natin si Mateo, sabi nga sa Lucas 5:29, kumbaga, isa siyang, kumbaga tax collector, si Mateo. At dito, makita natin, anong ginawa ni Mateo? Kumbaga, nagkaroon siya ng malaking salo-salo. Kumbaga, may pera. May pera si Mateo, kaya ginawa niya, yung pera niya, yung kanyang mga influensya, ginamit niya para magkaroon ng isang malaking salo-salo, at doon sa salo-salo na yun, in-invite niya yung ating Panginoon sa Kristo para ipahayag ang kaligtasan. Ganon din. Baka kung sino may pera sa inyo, invite nyo kami. Kumbaga, wala akong pera eh. Ako na lang yung kasi. Ako na lang mag-share. Kumbaga ganon. Na, kumbaga, ibang kaparaanan para maging daan ka, para makapagpahayag, o maging daan para makilala ang ating Panginoong Yesu Kristo. Maging si Dorcas, na ating makikita sa Acts 9, na kung saan isang babae na sa kanyang magte-testimony, kumbaga, naglingkod siya sa pamamagitan ng pinaglingkuran niya, yung mga ginagamit ng tagapaglingkod, gumagawa siya ng mga gamit para sa pangangailangan ng tagapaglingkod at nang makatutulong sa mga mahihirap. Kumbaga sa pagtulong naman si Dorcas. Makikita natin dyan, iba't ibang kakayanan, iba't ibang ability na pwede natin magamit para makapagbahagi ng mabuting balita. Ngayon, makikita natin, iba't iba yan, pero ang isang malinaw na pinakikita rito, iba't iba man, pero kailangan nating banggitin ang mabuting balita. Kasi kung minsan naman, nag-i-invite ka na, pero hindi mo naman sineshare si Jesus Christ. Kumbaga, magkasama, katulad yung pinag-aralan natin last week, in words and in power. Kumbaga, oo, mag-invite ka ng salo-salo, pero dapat, anong rason bakit ka nag-invite?
i-share mo yung way of salvation. Katulad yung nakikita ko yung dito, yung anak ng isang inanak namin sa kasal sa Osensa na birthday nung ako namin sa kasal sa madaling salita. Na yung isang nag-aaral doon ng evangelism, siya yung nag-share ng evangelism. Kumbaga birthday celebration, pero meron daw mag-share ng evangelism. Kumbaga laging may bahagi na i-share mo kung ano yung pagbabago at kung ano yung dahilan kung bakit ka nababago. At yung boldness na may bahagi mo yung salita ng Diyos. Kaya nga makita natin na sa pagsunod natin, magkaugnay ang salita at gawa, it will give a powerful result. Na yung mga taong hindi mo akalain mababago, pero dahil sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ay mababago. When Paul arrived in Thessalonica, the wounds on his back from Philippi were still fresh. Anong sabi? Nung pumunta si Pablo sa Thessalonica, kasi nga galing siya sa Filipos, masasakit pa rin ang kanyang mga sugat. Kasi binugbog siya eh. Taong bayan ba bumugbog siya, binulong siya. Pero hindi naging hadlang sa kanya yon para sumunod siya sa nais ng Diyos. Kumbaga, hindi siya nagpatakot, hindi siya nagpatalo dun sa mga pangamba na pupunta ako doon, isang malaking syudad yun. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Basta ang kailangan ko lang, sumunod, magpakatatag sa tulong at biyaya ng Diyos. Yung pangatlo, na isang pinakikita sa atin dito, ang sabi nga niya rito, it demonstrates on your motives. Ipinakikita sa pamamagitan kung ano ang iyong motibo. Ang sabi nga sa verse 3, ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Yun yung sabi ni Pablo. The purity of Paul's message made it apparent, maliwanag, na ang layunin ko, kung bakit ako nangangaral, kung bakit ako nagtuturo, hindi dahil sa gusto ko kayong iligaw, ituro yung mga kamalian, kahalayan, o dayain kayo. Hindi ganoon ang sabi niya. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad namin manlinlang. Hindi yan ang layunin ni Pablo. Kumbaga, makikita kasi natin, kung babalik tanawan natin, yung panahon at oras na kung saan ay nabubuhay si Apostol Pablo ng mga sandaling ito, ang mga panahon ito, mga sitwasyon ito, ang syena ng mga panahon ito, kumbaga usong-uso yung iba't ibang religion. Kasi alam na natin, di ba, na malaking syudad ang Thessalonica. Kumbaga, well-known city. At doon sa syudad na ron, kumbaga, syudad ng Griego, kumbaga, alam naman natin na ang Griego, maraming mga Greek mythology. Si Hercules, si Apollo, si Diana, lahat yan. Bukod pa yung mga ibang kultura na naroon, ng mga taga-Araba, mga Diyos-Diyosan ng mga Arabo, naroon. Maging yung mga Diyos ng mga Romano. At alam din naman natin na sa Roman Empire noon, ang mga emperor, kumbaga tinuturing na parang Diyos-Diyosan. Lahat yun, iba't ibang uri na dapat sambahin. Kaya ang sinasabi ni Pablo, kumbaga, itong mga tao ito, ang layunin din nila, kumbaga, may mga rason din sila na mag-share din sila kasi gusto nilang i-push yung kanilang pinaniniwalaan. Pero yung kanilang rason, motivated by greed, pang sariling interest.
at kung ano yung kanilang mapapakinabangan. Yun ang layunin nitong mga ibang mga nagmi-minister ng mga hayop ng mga panahon na yun. Pero ang sinasabi nga ni Pablo, ang kanyang layunin ay hindi para kayo iligaw, hindi isa dahil sa kahalayan. Yung mga beer fest, pag-October fest, mga paniniwalang pagano yan. Mga chocolate fest, mga paniniwalang pagano yan. Kumbaga dito, sinasabi nga na hindi yan ang itinuturo ko, nililigaw kayo ng mga bagay na yan. At ang sinasabi nga niya rito, ang pinaunawa ni Pablo na doon sa mga panahon ito, iba't ibang mga Diyos-Diyosan ang naroon sa Thessalonica. Bukod doon, siyempre, naroon din yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus Christ na siya ang Mesiya, at naroon din yung mga Kristiyanong hindi naniniwala sa turo ni Apostol Pablo. Ngayon, ang nais ipakita ni Pablo, hindi ako katulad ng mga tao yan. Kumbaga, ipinaunawa ni Pablo na itong mga tao ito, mga sinasamantala yung kanilang pag-share para sa sarili nilang pakinabang. Pero si Pablo, ang itinuturo niya ay kung sino ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan, kung sino ang magpapatawad sa inyong mga kasalanan. Pinakikilala ni Pablo, si Jesus Christ. Makikita natin na hindi katulad ng mga nakapaligid kay Pablo sa mga panahon yon. Ang kanyang ginagawa, ang tinuturo niya ay kung ano yung totoo na aral na magbibigay sa kanila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun ang tinuturo ni Pablo. At dito sinasabi nga na hindi lang basta itinuturo, kundi may katapatan, may honesty. Kaya dapat natin maintindihan na laging magkatuwang yung truth and honesty. Magkatuwang yan. Kaya kung minsan, katulad nga yung sinasabi na yung in words and in power, may kapangyarihan yung salita kasi nakikita dun sa buhay ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Ganon din. Magkakaroon ng katotohanan yung tinuturo mo kung may katapatan ka na nakikita nga na ano yung sinasa pamuhay mo. Magkakaroon ng power sa pagbabago ng buhay mo. Hindi kailangan magkahiwalay yung truth and honesty. Sincerity sa pamilya. Sabi nga dun sa 2 Corinthians 2:14-17. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuya, ang pagkakilala kay Kristo. Kumbaga, kung nakikilala mo ang ating Panginoon sa Kristo, isa siya parang, alam mo yung senso, yung sinusulog na, yung sa iba mabango yun, pero sa iba mabaho. Pero ilahalin tulad dito, yung usok na yun, kung mabangong halimuya para sa Diyos. Kaya sinasabi, yung taong nababago dahil sa pagkakilala sa ating Panginoon sa Kristo, mabangong samyo sa Diyos yun. Sa verse 15, tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Ng mga inililigtas at ng napapahamak. Sa verse 16, sa mga napapahamak, sa mga hindi naniniwala, sa mga unbeliever,
Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw, ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagtutulot ng buhay. Kumbaga, makikita natin na talagang kaya sa yung mga kaibigan mo na talagang yung nakikita na parang nababago ka, ay hindi mo tunay na kaibigan yun kapag yung nagagalit sa'yo. Kasi nababago ka nga para sa kabutihan, sa kagandahan, nagagalit pa sa'yo. Kung talagang kaibigan mo yan, magpapasalamat yan kasi nakakalakad ka sa biyaya ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, sa sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng ganong gawain? Sa verse 17, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal, sabi nga ni Pablo. Kung mga ginagawa mo, pinagkakatirahan. Hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo kung tapat namin pinangangaral ang kanyang salita. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos na kapag alam mong tama ang puso mo, tama ang motibo mo kung bakit ka naglilingkod. Nahihirapan ka man, pero may Diyos na tutulong sa atin. At alam natin, ang Diyos, all-knowing yan. Hindi ka man nagsasalita, alam ng Diyos ang motibo mo. Kahit naririto ka, present ka, alam ng Diyos kung ano ang motibo mo umadala. Yung pang-apat na sinasabi nga, it demonstrates to whom you please. Ipinakikita kung sino ang gusto mong papurihan, parangalan. Sa verse 4, minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ni Pablo, Paul is aware that God has trusted him with the gospel. Alam ni Apostol Pablo na yung sineshare niyang mabuting balita, yung sineshare niyang gospel, ay ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Diyos. Alam ng Diyos na instrumento ka lang kung bakit ka nakapaglilingkod. Alam ng Diyos kung bakit ka nakakakanta, nakapagtuturo, nakapagpapahayag, nakasasayaw para sa glory ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos ang puso, nasisiyasat ng Diyos ang puso ng bawat isa. At si Pablo nga, alam niya kung bakit siya nakakapagpahayag ng gospel kasi biyaya lang yun. Bigay lang ng Diyos yun. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 8, although I am less than the least of all God's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos, kayo may minarapat niya, ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Kasi alam nga ni Pablo, noong una, taga-usig siya. Noong una, persecutor siya. Noong una, hindi siya naniniwala kay Jesus Christ. Noong una, kinakalaban niya ang gawain. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ginamit pa siya, ginawang siyang instrumento, ginawa siya apostle to the Gentiles. Alam ni Pablo yan. Kaya tayo, kung naiintindihan mo kung bakit ka nagagamit sa gawain, biyaya lang lahat yan sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, minarapat. Kung ka minarapat, ginusto ng Diyos na ikaw gagawin kita para dyan sa gawain niya. Ikaw kapatid gagamitin kita sa pagtutog, ikaw kapatid gagamitin kita sa pag-awit, ikaw kapatid gagamitin kita sa pagtuturo, ikaw kapatid gagamitin kita sa paglilinis, ikaw kapatid gagamitin kita sa pag-administration. Kumbaga iba't iba. Alam ng bawat isa na lahat yan ay biyaya mula sa Diyos.
Sinasabi nga niya rito na kasi nga ang sitwasyon noon, ang kultura noon sa panahon noon sa lugar ng Thessalonica, na ang kultura noon na bago bigyan ng public office ang mga Griego, kumbaga parang sinusubok din muna nila. Sinusubok muna nila. Kaya parang naisipaunawa ni Pablo sa kanyang sulat dito na ganun din ako bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. Bago ako i-commission, bago italaga na tagapagsalita, tagapagturo, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, kumbaga, tinuruan din muna ako ng Diyos. Kasi nga alam natin na nung una, si Pablo taga-usig. Pero by grace of God, nakilala niya si Jesus Christ on the road to Damascus. Kaya, nabago ang buhay niya. Kaya mga kapatid, ganon din sa bawat isa sa atin na patuloy natin makilala yung biyaya at abag na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Katulad na sinasabi niya sa 1 Timothy 1:11-16. Aral na naayon sa mabuting balita ang sabi ni Pablo, ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag. Verse 12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain nito. Sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Verse 13, hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Kasi nga, persecutor siya noong una. Bukod dito'y kinusig ko siya, nilait. Sa kabila nito'y pinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa kanya. Kasi hindi nga niya alam. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, naintindihan niya. Verse 14, iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 15, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Verse 16, ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalo sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Makikita natin dito na ipinaunawa ni Pablo kay Timoteo sa sulat nito, maging sa atin sa babasa nito, na alam niya, biyaya lang, kasi maging siya taga-usig ng una, kalakalaban. Pero sa biyaya ng Diyos, naririto ako, nagagamit para sa glory ng Diyos. Kaya nga, pinapaunawa sa atin dito na knowing that it's God who tries the heart. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. Kasi sa puso naman talaga magmumula. Kasi kung alam mo talaga sa puso mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, ito yung magtutulak sa iyo na makakilos, makagawa para sa glory ng Diyos. Katulad halimbawa, kapag may iniibig ka, tatawidin mo ang ilang dagat, ilang bundok, makarating ka lamang sa pupuntahan ng iyong iniibig. Manggaling ka man sa ibang city, pumunta ka sa lugar ng parating. Kumbaga, ganun. Kumbaga, makikita natin na kung naniniwala ka sa isang bagay at mahal mo ang isang bagay, gagawin mo para kanino? Sa glory ng Diyos. Ang sabi nga sa Hebrew 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Hindi nalilingid sa Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Nothing is hidden. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him
to whom we must give account. Nakakalusot man tayo sa mga nakapaligid sa church, sa bawat katabi natin, halimbawa, pero sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakalusot. Kasi haharap ang bawat isa sa trono ng Diyos. Kumaga, salamat kung may tamang relasyon tayo sa Diyos, kasi binabago tayo. Araw-araw. Kaya kung mapagod ka man, okay lang, magpahinga ka. Pero hindi sabihin na titigil ka. Kasi by grace of God, ang Diyos pa rin siya tutulungan sa atin. Knowing that this is what made him a true servant of Christ. Kaya alam ni Pablo sa kanyang sarili na tunay na siya'y isang lingkod ng Diyos. Ikaw ba sa sarili mo, masasabi mo, tunay kang lingkod ng Diyos? Sa Galatians chapter 1, verse 10, ang sabi ni Pablo, obviously, I'm not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Ang sabi, malinaw, sadya, na I'm not trying to win the approval. Hindi ko ginagawang ma-please o makuha yung approval o yung kagustuhan ng tao. Sa halip, ang gusto ko ay kung ano yung nais ng Diyos, but of God. If pleasing people were my goal, kung ang i-please ko ay ang tao, ibig sabihin, hindi ako lingkod ni Kristo. Kasi, ang dapat nating i-please, walang iba ay ang Diyos. Kaya nga, madalas talaga kapag naglilingkod ka, maraming magagalit sa iyo mga hindi nakakaintindi. Ang importante, ginagawa mo isang bagay para sa glory ng Diyos. Kasi lahat sa mundo ito, pansamantala lamang, ang tunay na buhay pagdating natin sa harapan ng trono ng Diyos. Be concerned with pleasing God and not gaining the popularity of men. Mas piliin mong malugod sa iyo ang Diyos kaysa maging sikat ka sa harapan ng tao. At dito, sinasabi nga, pinaalala sa atin na maging si Pablo, alam niya, maraming ang galit sa kanya. Pero, ang alam niya, nais niyang ipahayag kung ano yung talagang kailangan ng tao. Kailangan nilang marinig na merong Panginoong sa Kristo, kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nilang maintindihan na ang ating Panginoong sa Kristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kailangan nilang maintindihan na ang ating Panginoong sa Kristo hindi siya nanatiling patay, muli siyang nabuhay. Isang katotohanan na may buhay na walang hanggan. Isang katotohanan na kung nalakad ka sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Kaya, purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Manalangin ko tayo. Ama, maraming salamat po sa oras ito. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat tunay nga na ikaw po ang siyang tunay na namumuusap, Panginoon. Lord God, ang mga salita mo'y buhay. Makapangyarihan ang iyong mga salita sapagkat ito'y patuloy na nagpapaunawa kung ano nga po ang tunay na kahulugan ng buhay. Nagkakaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay upang mabago kami, makalakad kami ng naayon sa iyong nais, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat patuloy mong pinaunawa sa amin ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po sa sandaling ito na tunay nga na ang mga kapatid kong narito, ang bawat isang nakapakinig ng iyong mensahe, tunay nga po na hindi lang po nila ito napakinggan. Patuloy kang pumilo sa kanilang puso at isipan. Patuloy na maintindihan, Panginoon, na wala nga po ang magagawa o kami wala sa iyo. Patuloy pong maintindihan na kailangan po namin ng isang tagapagligtas sapagkat
kapahamakan ang aming kahinatnan kung wala kaming relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya mo, patawad po, Ama, sa mga oras at sandali na kami nagkukulang, Panginoon. At maraming salamat po sapagkat ang second chance ay laging bukas sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ito po, Diyos, ang aking samang dalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na Jesus na Panginoon sa rin.